Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, buong hukbo ng Pilipinas pinaghahanda dahil sa banta ng digmaan dulot ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Inatasan na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga tauhan ng AFP Northern Luzon Command na nakabase sa Tarlac, na maghanda sa posibleng pag-atake ng People's Liberation Army Eastern Theater Command na naglunsad ng war drill sa Taiwan na inaangkin ng China. Sinabihan din ni Bronner ang NOLCOM officials na ikasa na rin ang mga contingency measures sa paglilikas ng 250,000 Pinoy overseas workers na nakabase sa Taiwan, sakaling maglunsad ng opens iba ang China sa naturang bansa. Let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. The rigorous military exercises and readiness assessments you undertake not only affirm our capabilities but also strengthen our resolve. In a matter of days, we will be starting our Balikatan exercise. Now, this is the 40th iteration of the Balikatan exercise, and most of the exercises will be conducted here in the area, the joint operational area of NOLCOM. Most of the activities of Balikatan will be held here. And then again, our COC will be utilized to ensure that we have a common operational picture while we are conducting our full battle test. So ito pong iteration natin ng Balikatan exercise is now the full battle test. Full battle test. We are now testing all of the plans, all of the doctrines, all of the procedures that we have developed in the past years, and this year we are going to test them. It's very important that we prepare for any eventuality. Una nang naiulat na ilang senior military officials ng Estados Unidos ang nagsabing posibleng magsagawa ng invasion ang China sa Taiwan sa 2027, kasabay ng ika-100 anibersaryo ng PLA. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang renegade province na kailangang maibalik sa kanilang jurisdiksyon tulad ng Tibet, Macau at Hong Kong. Kinumpirma ng militar ng China nitong Martes na nagsagawa sila ng malawakang military exercise gamit ang kanilang mga army, navy, air at rocket forces sa paligid ng Taiwan. Ayon sa China, layunin ng mga drills na ito na magsanay ng isang blockade o pagkubkob sa self-ruled na isla. Ito'y kasunod ng patuloy na pagkilala ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at sinabing patuloy na itinataguyod ang posibilidad ng paggamit ng puwersa upang makontrol ito. Pinalakas pa ng China ang kanilang presensya nang magpadala ito ng mga fighter jets at naval vessels sa paligid ng Taiwan upang ipakita ang kanilang pag-angkin sa soberenya ng Taiwan, isang bagay na mariing tinututulan ng Taipei. 今天当然早上他们有宣布实施这个海空联合演训等等，那我们也随时注意他们相关的动态不只是这个现在正在进行中的类似这个联合战备警巡的态势，那当然进一步再看看山东号的在我们东南的这边的动态，那另外也陆地上的动态我们都会注意。我想在这边也要说明就是说他这样子的一种作为可以充分的反映他对这个区域和平稳定的一个破坏这个显而易见，是一个非常明显的一个麻烦的制造者。那解放军我想最近也有很多报道出来，有很多相关贪腐的问题，我觉得对
他们应该还要好好的解决这些他们内部上面的问题哦。那而不是在这个区域制造这个对于现状和平现状这样子的一种破坏的一种。Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.